Sa previous episode, ang bida nating nagngangalang Banasa ay bigla na lang na-summon sa ibang mundo bilang isang kandidato pagkabayani, subalit may problema dahil ang kakayahan niya ay hindi kwalipikado para maging isang bayani at sobrang nadismaya ang hari sa pangyayaring ito. Dahil sa pagkadismaya, nag-utos ang hari na itapon si Banasa sa isang lugar na kung saan ang lugar na ito ay kuta ng mga demonyo para sa paraan na mamatay si Banasa kung sakaling umatake sa kanya ang mga halimaw. Subalit ang di alam ng hari na ang bida nating ito ay may overpowered na kakayahan kaya naman ay nagawa niyang malampasan ang delikadong lugar at nilinis pa niya ito. At sa pagpapatuloy, kinabukasan ay nakatitig pa rin ang mga babae kay Muscle Mommy at hindi maalis ang kanilang mga mata sa titulo ng Dragon Slayer. Nagdala pa ang bruha ng Asarol na pumatay sa dragon bilang souvenir habang sila'y namamangha sa titulo. Lumabas si Bali sa bahay at sinabi sa kanila na papasok siya sa gubat para pumatay ng mas marami pang halimaw. Humanga ang mga babae sa kanyang katatagan dahil matagal na siyang pumapasok sa gubat para pumatay ng mga halimaw, ngunit hindi pa rin lumalakas ang kanyang lakas kahit na ganito. Hindi siya nawawalan ng pag-asa at nag-e-ensayo araw-araw kaso sa katotohanan, pumupunta lang si Bali sa gubat at nagkukunwaring hindi niya alintana na hindi tumataas ang kanyang kapangyarihan. Mukha siyang inis na inis dahil sa kahit anong gawin niya ay nananatili siyang mahina at hindi rin niya nakamit ang titulo ng Dragon Slayer. Ayon sa kanya, ang titulo ng isang Dragon Slayer ay maaaring magtaas ng iyong estado mula sa isang karaniwang tao patungo sa isang maharlika sa isang iglap dahil sa privilege nito. Galit na galit siya dahil kung siya ay sapat na mabilis at sana ay nakahingi siya ng tulong kay Fleo para patayin ang isang dragon at makamit ang titulo, na makatutulong sana upang maging maharlika muli ang kanyang pamilya tulad noong siya ay bata pa. Habang nakatayo siya doon na nababalot ng frustration, isang lalaki ang lumapit sa kanya mula sa likuran at nagtanong kung kilala ba niya ang isang mag-asawa na nakatira sa gubat. Agad siyang nagduda dahil kahit na ang gubat ay puno ng nakamamatay na mga halimaw, tila walang pakialam ang lalaking ito at hindi pa suot ang armor. Sumagot siya na kilala niya ang mag-asawa at nagtanong kung kakilala ba siya ng asawa o ng babaeng asawa. Agad itong sumagot ng asawa at sa puntong iyon at bigla niyang binunot ang kanyang espada at itinutok ito sa leeg ng lalaki. Sinabi niya sa lalaki na ang Rise ay kabilang sa Demon Army na nangangahulugang isa rin siyang demonyo. Tinanong niya kung ano ang gusto nila sa kanya at sinabi na wala siyang interes na bumalik at gayunpaman. Sinabi ng lalaki na naroon lamang siya para makipag-usap at ayaw na sanang makinig pa ni Bali, kaso ibinalik niya ang kanyang espada at sinabing maaari siyang magdala ng mensahe subalit hindi niya ito dadalhin sa cottage. Pumayag ang lalaki at sinabihan siya na itanong kay Riz kung gusto niyang mag-tea at mag-usap tulad ng dati, at pagkatapos ay umalis ito at napaisip si Bali kung gaano kakakaiba ang lalaking iyon nang lumitaw sina Riz at Fleo mula sa gubat na nag-aalala. Tinanong nila kung ayos lang siya at sinabi niyang maayos lang siya at nakikipag-usap lang sa isang hamak na demonyo. Tinanong niya kung bakit sila naruroon at sinabi ni Fleo na nag-alala siya dahil ayon sa kanyang harang, ang mismong hari ng mga demonyo ay pumasok sa lugar at nakikipag-usap sa isang tao. Biglang natakot si Bali at nagsimulang umiyak, nag-aalala na tiyak na papatayin siya ng Demon King kaso pinapakalma siya ni Fleo at bumalik silang lahat sa cottage at kinabukasan. Tila bumalik na sa normal ang lahat ngunit si Riz ang sumagot sa pinto at nakita niya ang Demon Lord na nakatayo doon. Tinanong niya kung ano ang gusto nito sa kanya, ngunit sinabi ni Fleo na walang pangangailangan para sa anumang karahasan at maaari silang lahat na mag-usap, at nagpakilala ang Demon Lord bilang Gaw at nagtaka kung bakit hindi natatakot ang taong ito na alam na siya ang hari ng mga demonyo. Pumasok silang lahat at nang makita ni Bali ang Demon Lord habang masayang lumalabas mula sa kanyang silid, muling natakot siya at umupo silang lahat sa guest room kung saan inalok ni Fleo siya ng tsaa at tinanong kung ano ang gustong pag-usapan. Agad na nagsalita si Riz na sinabing ayaw niyang bumalik sa army at kung narito ba siya para gumanti dahil sa pagkatalo nila sa Catgirl, ngunit sinabi ng Demon Lord na wala siyang ganitong intensyon at itinoon niya ang kanyang pansin kay Fleo at hiniling sa kanya na sumali sa Demon Army. Ikinagulat ito ni Fleo kaso sinabi niyang hindi siya interesadong kumampi sa gyera. Nag-isip ang Demon Lord at tinanong kung paano siya nagtatago rito sa gubat dahil sa antas ng kapangyarihan niya, tiyak na gusto siya ng hari sa kanyang panig. Ngunit ipinagtanggol ni Fleo ang kanyang posisyon sa pagsabing hindi niya kailangang lumaban para sa panig ng mga tao dahil isa rin siyang tao,
at hindi niya alam kung bakit nangyayari ang gyera dahil nanggaling siya sa ibang mundo at ipinahayag ng Demon Lord na nagsimula ang labanan 500 taon na ang nakalipas, nang dumating ang isang tao mula sa ibang mundo dito at naging unang Demon Lord. Siya ay napakalakas at napansin na ang mga tao ay itinuturing ang mga demonyo bilang mga mamamayan ng ikalawang uri kaya nagtaas siya ng boses at maraming mga demonyo ang sumunod sa kanya, na nagresulta sa malawakang digmaan at simula noon ay patuloy na nakikipaglaban ang mga Demon Lords sa mga tao sa iba't ibang usapin, ngunit inaangkin niya na wala siyang ambisyon na patayin ang lahat ng tao o sakupin ang mundo. Sa mismong sandaling iyon, nagbago ang kanyang aura at may matinding galit habang sumisirit ang mana mula sa kanya, sumigaw siya na kahit gusto lamang niyang mamuhay ng mapayapa at kung ang mga tao ay tatargetin at papatayin ang mga demonyo, hindi siya manunood na lamang na parang isang walang silbi. Pagkatapos ay muling hinarap niya si Fleo at umaasang matatakot ito at tinanong kung gusto pa rin ba niyang sumali sa hukbo ng Demon King, ngunit muli itong tinanggihan ni Fleo habang humihigop ng kanyang tsaa at kumalma ang Demon Lord at ngumiti sa katigasan at kawalang takot ng simpleng tao na ito, at inangkin niya na ito marahil ang dahilan at hindi rin siya mapipilit ng hari na sumama sa kanyang panig. Tumayo siya at inihayag na hindi pa siya natatapos at babalik muli sa lalong madaling panahon bago umalis. Pumasok naman ang iba pang mga babae sa silid at tiningnan si Bali, na nakaupo na parang walang nangyari kaso napagtanto nilang nawalan siya ng malay dahil sa takot habang nakaupo. Sa wakas ay nagising si Bali kinabukasan at bumaba upang maghugas ng mukha kaso pagpasok niya sa kusina, nakita niyang kumakain doon ang Demon King kasama sina Rice at Fleo at muli siyang natakot at nang magpakita ng interes ang Demon King at inaya siyang sumama sa kanila, agad na binanggit niya na wala siya sa ayos ng bihis at tumakbo palayo. Kinabukasan lumabas siya na naka-full gear kaso natagpuan niya ang Demon King na naghihintay para sa kanya, nagtanong kung gusto niyang maglakad kasama siya ngunit tumakbo siya palayo habang sinasabing kailangan niyang mag-ensayo. Lumipas ang ilang araw at habang tinitingnan niya ang mga sakahan, lumitaw muli ang Demon Lord upang magpalipas ng oras kasama siya subalit tumakbo ulit siya palayo. Samantala sa loob ng kaharian, kumalat ang mga ulat na may partikular na demonyo na bumibisita sa cottage ni Fleo, at labis na nagalit ang hari dahil una, tumanggi si Fleo na tulungan sila at ngayon ay sumama pa siya sa kabilang panig. Agad niyang inutusan na maghanda ang hukbo at sirain ang tahanan ni Fleo at ang buong grupo nito, bago pa man ito mangyari ay nakialam ang prinsesa at nagtanong kung makabubuti ba ito dahil maaaring mali sila tungkol kay Fleo at maaaring tinatanggihan niya ang mga alok mula sa Demon Army. Inangkin niya na kung pupuntahan nila ito upang sirain, baka tuluyan na silang sumali sa Demon Army at pinayuhan niya na kausapin nila si Fleo ng mahinahon at umaasang pipiliin niyang kumampi sa kanila. Tinawag siya ng hari na tanga at sinabihan na bumalik sa kusina kung saan siya nararapat dahil hindi sila maaaring mag-isip gamit ang emosyon sa mga panahong ito. Lumapit ang blonde na bayani at sinabihan ang hari na bigyan siya ng ilang tropa at nangakong kausapin si Fleo. Inangkin niya na kung papanig sa kanila si Fleo sa pamamagitan lamang ng pag-uusap, mas ayos iyon, ngunit kung hindi ay sisirain niya silang lahat. Kinabukasan habang nakaupo sina Riz at Fleo sa mesa para sa almusal, tinanong ni Riz kung hindi siya sumasali sa alinmang panig dahil siya ay isang demonyo at ayaw niyang patayin ang kanyang mga kamag-anak. Sumagot si Fleo na isa iyon sa mga dahilan kaso sa parehong oras, hindi niya iniisip na ang mga demonyo ay mali o masama sa anumang paraan na maisip niya. Bago pa sila makapagpatuloy sa kanilang pag-uusap, pumasok ang archer at inaangking narito na ang buong hukbo at inisip ni Riz na sinusubukan ng Demon Lord na umatake at nag-alala siya. Ngunit nang lumabas sila ng bahay ay nagulat sila na napapalibutan sila ng hukbo ng kaharian at nangunguna ang bayani sakay ng kanyang kabayong may mapang akit na saloobin at mayabang na kalikasan. Diretsyong lumapit siya kay Fleo at sinabihan siya na dumating sila para magbigay ng dalawang pagpipilian. Alinman na sumali siya sa panig ng sangkatauhan at tulungan silang labanan ang hari ng mga demonyo at sa gayon ay gagantimpalaan nila siya at papaalisin ang katotohanang tumanggi siyang sumali sa kanila dati, o maaari siyang tumanggi na sumali sa panig ng sangkatauhan at sa gayong kaso, ituturing siyang traidor sa kanilang lahi at sisirain lamang siya sa palagay na siya ay kasabwat ng hari ng mga demonyo. Kalmado na sumagot si Fleo na hindi siya kukuha ng alinmang panig dahil ayaw niyang maglaro ng anumang papel sa digmaang ito, agad na tiningnan siya ng bayani pababa at inangkin na nangangahulugan ito na tinatanggap niya na siya ay kasabwat ng hari ng mga demonyo, na nangangahulugan na siya ay mamamatay.
Ipinahayag ni Fleo na hindi siya kasabwat habang sinusuportahan siya ng mga babae na nagsasabing ayaw lang talaga niyang makilahok sa labanan, tumingin sa kanila ang bayani at sinabi sa kanila na kahit dapat silang ituring na mga traidor, patatawarin niya sila kung makakatulong sila sa kanya na makumbinsi ang isip ni Fleo at kung hindi ay mamamatay silang lahat. Tumingin si Bali at iginiit na naniniwala siyang tama si Fleo, sapagkat mula pa nang siya'y ipanganak ay tinuruan na rin siyang masama ang mga demonyo at dapat silang patayin, kaso mula nang makilala niya si Riz at ang iba pa ay napagtanto niyang hindi talaga masama ang mga demonyo at sila rin ay mga nilalang na may damdamin. Tinitigan ni Fleo ang bayani at sinabing hindi siya lalaban-laban sa kanila. Ngunit sa parehong oras ay hindi rin siya mananatili dito at inangkin ni Riz na sasama siya kay Fleo at sumang-ayon din ang lahat ng mga babae at inakala ng bayani na biro lamang ito, dahil walang paraan na makakatakas sila mula sa hukbong ito subalit sa kanyang sorpresa. Ginamit ni Fleo ang kanyang mahika ng teleportation at dinala ang kanyang buong grupo kasama ang kanilang bahay at mga sakahan sa isang ganap na ibang lokasyon. Nagulat ang buong hukbo at nang biglang bumalik ang Demon King upang makipagkita kay Bali, nakita niya ang hukbo at napagtanto na pinatay nila si Fleo at ang kanyang grupo, na labis niyang ikinagalit kaya't nag-transform siya sa isang demonyo at inutusan ang lahat ng hukbo ng mga demonyo na atakihin agad ang kaharian at sakupin ang buong lugar, na nagtulak sa bayani na tumakas. Samantala, ligtas na lumapag si Fleo sa iba't ibang bahagi ng lugar at namangha ang mga babae nang makita nilang buo pa rin ang kanilang mga sakahan. Sinabi ni Riz sa lahat na upang ipagdiwang ang kanilang bagong paglipat ay magkakaroon sila ng isang piging at pumasok silang lahat para tumulong, hindi alam na malapit na ang isang digmaan. Kaso dito muna matatapos ang ating recap sa anime na ito, antabayanan po ninyo sa susunod na linggo ang bago nitong episode.